Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,918-26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang umalis sina Alvin, Tanya, at Huxley sa Cross Region at pumasok sa General Region, ang balita ng pagkalipol ng Blissful Sect ay napatunayan ng mas maraming tao. Pagdating ng tatlo sa pangkalahatang rehiyon, tumingin si Huxley kay Alvin at sinabing, Master Darfield, nakarating na tayo sa pangkalahatang rehiyon. Gayunpaman, hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect dahil hindi pa ako nakapunta roon noon. Ang plano ko ay maghanap ng lungsod o isang friendly sect na maaari naming tutuluyan habang hinahanap ko ang eksaktong lokasyon ng ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Aalis kami sa sandaling malaman ko ang eksaktong lokasyon ng sekta. Bahagyang tumango si Alvin at mahinahong sumagot, Elder Huxley, ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Pagdating pa lang nila sa pangkalahatang rehiyon, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Alvin. Iniisip ko kung makikilala ko siya kapag pumunta tayo sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Hindi nagplano si Alvin na ipilit na makilala si Belinda sa paglalakbay na ito patungo sa Compassionate Celestial Traveler Sect maliban na lang kung handa itong makipagkita sa kanya. Tutal, sa ngayon, wala siyang planong ilayo si Belinda mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect patungo sa gitnang lugar. Kapatid na Alvin. Nararamdaman ni Tanya ang pagkabalisa ni Alvin kahit na kumikilos ito gaya ng dati. Inabot niya ang kamay nito at marahang pinisil ito sa pag-asang mapakalma ito. Tanya, ayos lang ako, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang hinahaplos ang likod ng kanyang kamay gamit ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kanya. Sa ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect. Matapos ang pagkamatay ni Morley, Emer, at Rodel, ang matandang ninuno, ang pinuno ng sekta, at ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, isang malungkot na kapaligiran ang bumalot sa lupain ng sekta. Simula ng araw na iyon, hindi na bumalik sa masiglang estado nito ang sekta mula noon. Ang mga miyembro ng Profound Heaven Celestial Sect ay labis na nalungkot sa pagkamatay ng mga mahahalagang miyembro ng sekta. Tila si Elder Chi lang ang nasa magandang kalooban. Gayunpaman, sa araw na ito, tila muling naging masigla ang Profound Heaven Sect nang makatanggap sila ng isang balita. Binaligtad ng balita ang buong sekta. Hindi lang pinatay ni Alvin, ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, si Ping, isang One Basic Celestial King, kundi winasak din niya ang Blissful Sect. Totoo ba na ang matandang ninuno na si Ping ng Blissful Sect ay nakalusot at naging isang Celestial King bago siya namatay? Maraming tao ang nagpatunay na totoo ito. Gayon din, nagulat din ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect nang marinig nila ang balita. Gayunpaman, ang kanilang pagkabigla ay napalitan ng ginhawa pagkatapos. Sus Mariosep. Kaya ba ni Alvin na pumatay ng isang pangunahing hari sa langit? Kung ikukumpara, hindi ba't tila napakagaan ng loob ni Alvin sa ating Profound Heaven Celestial Sect? Oo. Dahil kaya niyang pumatay ng isang pangunahing hari sa langit, madali lang para sa kanya na sirain ang ating sekta. Salamat sa Diyos at hindi niya ginawa iyon kahit na matapos ang lahat ng ginawa ni Rodel. Ang dalawang natitirang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect ay hindi naiiba at parehong nagulat kahit na pinaghihinalaan na nila ito. Pinatay ni Alvin si Ping matapos itong maging isang Celestial King. Tunay nga, hindi lang siya basta isang pangunahing hari sa langit. Base sa lakas na ipinakita ni Alvin noong araw na iyon, alam nilang mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong Celestial King. Bilang 10 Direction Celestial Dogs, dapat ay malabo pa rin nilang makita ang kanyang mga galaw kung siya ay isang One Basic Celestial King. Gayunpaman, hindi nila mahuli ang kanyang mga galaw ng oras na iyon. Sa makatuwid, medyo sigurado silang mas malakas siya kaysa sa isang One Basic Celestial King. Ngayong nakumpirma na ng pagkawasak ng Blissful Sect ang kanilang mga hinala, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga ng maluwag na hindi winasak ni Alvin ang Profound Heaven Celestial Sect. Mula ngayon, ang mga miyembro ng Profound Heaven Celestial Sect ay mahigpit na ipinagbabawal na maghanap ng mali sa Taiyi Celestial Sect.
Maging mas magalang kapag nakatagpo ninyo ang mga miyembro ng Tai Celestial Sect. Ito ay isang utos. Dahil sa takot sa kahangahangang lakas ni Alvin, hindi nag-aksaya ng oras ang dalawang matandang ninuno sa pagpapasa ng kanilang orden sa mga miyembro ng kanilang sekta. Hindi tumutol ang lahat ng miyembro ng Profound Heaven Celestial Sect sa utos at nakita nilang makatwiran ito. Kahit wala ang utos, hindi pa rin sila maglalakas loob na sakta ng loob ng mga tao mula sa Tai Celestial Sect. Natural lamang na walang alam si Alvin tungkol sa sitwasyon sa Profound Heaven Celestial Sect. Ang alam lang niya ay ang balita tungkol sa pagkawasak ng Blissful Sect ay kumalat na parang apoy ilang sandali bago siya umalis sa Cross Region. Dapat narinig na ng lahat ang tungkol sa pagkalipol ng Blissful Sect ngayon, di ba? Dapat narinig na rin ito ng mga mala Celestial King sa Cross Region. Naisip ni Alvin sa sarili habang papalapit siya sa labas ng lupain ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Tunay ngang tama si Alvin. Kalahating buwan na ang nakalipas, nabalitaan ng mala Celestial Kings ng Cross Region's Blissful Sect ang pagkawasak ng kanilang sekta. Si Ping ay naging isang hari sa langit, ngunit siya ay pinatay pa rin. Ang punong Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect ay nagtataglay ng napakalakas na lakas kahit hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Sino siya? Paano niya nagagawang magkaroon ng ganito kalakas na lakas sa murang edad niya? Ang tatlong mala celestial na hari ng Blissful Sect ay nagalit at labis na nalungkot nang marinig nila ang tungkol sa pagkawasak ng Blissful Sect. Sabik silang lumabas mula sa kanilang pag-iisa upang ipaghiganti ang kanilang mga inapo at disipulo na isinakripisyo sa pagsubok na iyon. Gayunpaman, nang malaman nilang si Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect, ay pinatay kahit na naging isang celestial na hari, binaliwala nila ang ideya ng paghihiganti. Hindi na nila naisip ang sumulong dahil nanganganib silang mapatay ni Alvin. Alam nilang kahit magsama-sama sila, hindi nila makakayanan ang higit sa 100 galaw mula sa isang One Basic Celestial King. Alam na alam nila ito dahil dati rin silang One Basic Celestial King. Sa makatuwid, alam nila nang walang duda kung gaano kadali para kay Alvin na patayin sila. Senior tiyuhin, uupo na lang ba tayo at walang gagawin? Dahil sa limitasyon ng ating likas na talento, nagpasya tayong manatili sa mga hangganan upang protektahan ang ating sekta. Wala na ba tayong magagawa ngayong nalipol na ang ating sekta? Pakiramdam ko ay hindi ako nakikiramay sa kapalaran ng ating sekta. Hindi ko lang ito matanggap. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na parang Celestial King ng Blissful Sect sa isang matandang lalaki. Umiling ang matanda at sinabing may mapait na ngiti sa kanyang mukha, sa tingin mo ba matatanggap ko ito? Alam kong si Ping ang disipulo na pinakaipinagmamalaki mo, at gusto mo siyang ipaghiganti. Gayunpaman, pinatay ni Alvin si Ping kahit na si Ping ay naging isang Celestial King na. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon kalaban kay Alvin? Sumabat ang isa pang matandang lalaki sa sandaling ito, marahil, oras na para umalis tayo sa mga hangganan. Hindi natin iniwan ang mga hangganan dahil sa ating limitadong likas na talento at nagpasya na protektahan ang sekta. Hindi maiiwasan, ang ating mga cultivation base ay bumaba mula sa pagiging isang One Basic Celestial King patungo sa pagiging isang 10 Direction Celestial Duke. Maliban kung makakakuha tayo ng mga bihirang medicinal herbs o mga bihirang celestial pills para maalis ang mga side effect ng retrogradation, hindi natin mapapabuti ang ating mga cultivation base habang buhay. Ngayong wala na ang sekta, wala nang saysay para sa atin na manatili sa hangganan. Pumunta tayo sa gitnang lugar. Maaaring makahanap tayo ng mga bihirang medicinal herbs o celestial pills doon para makatulong sa atin. Ito na lang ang pagkakataon natin para lumakas. Sa huli, nagpasya ang tatlong mala Celestial King ng Blissful Sect na mas makabubuti para sa kanila na umalis sa mga hangganan patungo sa gitnang lugar. Sa sandaling ito, pinagsisihan nila ang kanilang desisyon na manatili sa mga hangganan. Sa loob ng maraming taon, pinoprotektahan nila ang Blissful Sect, ngunit sa loob lamang ng isang araw, nasayang ang lahat ng kanilang pagsisikap. Dahil dito, lubos na kinamumuhian ng tatlo si Alvin. Sa kasamaang palad, hindi sila makapaghiganti dahil alam nilang wala silang kalaban-laban kay Alvin. Samantala, walang kaalam-alam si Alvin sa katotohanang ang tatlong mala Celestial King ng Blissful Sect ay umalis na sa mga hangganan patungo sa gitnang lugar. Hindi niya inaasahan na, sa hinaharap, ay makakasalubong niya sila sa gitnang lugar.
Tumingin si Huxley sa isang lugar na nababalot ng hamog at sinabi kay Alvin sa sandaling ito, Master Darfield, ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay nasa unahan. Dapat ba nating ipahayag ang ating pagdating o dapat ba tayong pumasok ng hindi nagpapalim? 2,919. Alam ni Huxley na mayroong alitan sa pagitan ni Alvin at ng Compassionate Celestial Traveler Sect kahit hindi niya alam ang mga detalye. Bagamat hindi siya dumalo sa Alchemy Conference, nabalitaan niya mula sa kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, si Margus, na ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nagpadala ng isang elder upang patayin si Alvin noon. Gayunpaman, ayon kay Margus, tila pinatawad na ni Alvin ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa makatuwid, hindi niya maisip ang dahilan ng pagbisita ni Alvin sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Sumagot si Alvin sa tanong ni Huxley. Tere na pumasok na tayo. Kumislap ang kanyang mga mata nang ang kanyang celestial origin energy ay lumabas sa kanyang katawan at binalot sina Tanya at Huxley. Sa isang iglap, nawala ang tatlo sa ere. Nang sila ay muling lumitaw, sila ay nasa isang malawak at marilag na lupain na puno ng luntiang halaman kung saan ang huni ng mga ibon ay umalangaw-ngaw sa himpapawid at ang halimuyak ng mga bulaklak ay kumakalat sa hangin. Ang mga bundok ay napakataas na umabot sa mga ulap. Babatiin na sana ni Huxley ang mga tao ng Compassionate Celestial Traveler Sect nang biglang magsalita si Alvin sa napakalakas na boses, ang pangalan ko ay Alvin, at ako ang tauhan ni Belinda. Naparito ako sa Compassionate Celestial Traveler Sect upang hamanin ang 10 Directions Celestial Duke ng inyong sect, si Edwin. Labis na nagulat si Huxley sa mga sinabi ni Alvin. Bagamat may narinig siyang mga bulong tungkol sa romantikong relasyon ni Alvin kay Belinda, isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect, hindi niya inaasahan na maglalakbay si Alvin patungo sa lupain ng sekta para lamang hamanin ang kanilang 10 Directions Celestial Duke, si Edwin. Hindi mahirap para sa kanya na alamin ang kahulugan sa likod ng mga aksyon ni Alvin. Alam ng publiko na ang amo ni Belinda ay si Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Noong kanyang kabataan, sikat siya sa kanyang kalupitan. Marami ring tao ang nakarinig kung paano niya pinatay ang kanyang direktang disipulo na kanyang pinalaki upang maging susunod na pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect nang ang nasabing disipulo ay nagkaroon ng romantikong relasyon sa isang tagalabas. Mukhang talagang sangkot sina Master Darfield at Belinda. Dahil nangangahulugan ito na si Belinda ay maaalis sa pwesto bilang susunod na pinuno ng sekta ng mahabaging manlalakbay na langit, tiyak na nag-aalala si Master Darfield na baka maranasan din niya ang parehong kapalaran ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Tiyak na pumunta siya rito para pigilan si Darcy sa paggawa nito sa pamamagitan ng direktang paghamon sa kanyang ama, si Edwin, na isang 10 Directions Celestial Duke. Agad na naunawaan ni Huxley ang nangyayari. Samantala, kumislap ang mga mata ni Tanya sa inggit nang marinig niya ang pag-anunsyo ni Alvin na siya ang lalaki ni Belinda. Paano siya hindi maiinggit kung matagal na niyang nararamdaman ang pagmamahal para kay Alvin? Gayunpaman, malinaw na hindi nasusuklian ang kanyang nararamdaman dahil alam mahigpit na lumalayo si Alvin sa kanya. Bumantong hininga siya sa loob, nalulungkot. Kung mabibihag ko lang sana ang puso niya tulad ng ginawa ni Sister Belinda. Ang dumadagandong na boses ni Alvin na hinaluan ng kanyang celestial origin energy ay umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Nabalot ng matinding katahimikan ang buong estate. Nagulat at naguluhan ang mga matataas na opisyal at mga disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Narinig mo ba ang boses na yon? Hindi. May naririnig ako, di ba? Hindi, narinig ko rin. May isang lalaking nagsabing tauhan siya ni Senior Sister Belinda. Higit sa lahat, narito siya para hamanin ang ating Supreme Guardian. Ang kataas-taasang tagapangalaga ay ang ama ng ating pangalawang tagapangalaga. Siya rin ang nag-iisang lalaking miyembro ng sekta. Gustong hamanin ng lalaking ito ang ating kataas-taasang tagapangalaga na isang makapangyarihang 10 Directions Celestial Duke. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Nagtataka ako. Kailan pa naging romantiko si Senior Sister Belinda sa lalaking ito? Dapat alam niyang bawal sa kanya ang magkaroon ng romantikong relasyon dahil siya ang magiging pinuno ng sekta natin sa hinaharap. Tayo'y alamin kung ano ang nangyayari. Sino siya? Baliw ba siya?
Baliw na siguro siya. Normal lang naman sa mga lalaki na mabaliw sa kagandahan ni Senior Sister Belinda, kung tutuusin. Karamihan sa mga disipulo ng estate ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay naniniwalang nababaliw na si Alvin sa kagandahan ni Belinda. Inakala nilang isa lamang itong hanggal na nabaliw dahil sa kanyang pagkahumaling at hinamon ng kanilang kataas-taasang elder. Tila hindi napansin ng mga taong ito ng isang hanggal ay hindi makakapasok sa estate ng Compassionate Celestial Traveler Sect nang walang pahintulot ng sekta. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga disipulo mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ang lumipad pataas sa himpapawid patungo sa pinanggagalingan ng boses. Nang makita nila si Alvin, makikita ang bahid ng awa sa kanilang mga mata. Para bang nakikita na nila ang kanilang Supreme Guardian na walang awang pinapatay si Alvin. Sandali lang. Sinabi ba niyang siya si Alvin? Bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Alvin. Hindi ba't siya ang henyo at kilalang celestial alchemist na kamakailan lamang ay sumikat noong Alchemy Conference sa 6 Southeastern Regions? Tama ka. Si Alvin ang punong alchemist na celestial ng Tai Celestial Sect. Kahit hindi pa siya umaabot sa edad na 100, isa na siyang kilalang celestial alchemist. Pinakamahalaga, isa siyang kilalang celestial alchemist na ang mga kasanayan ay nakahihigit sa kataas-taasang Duke Grade Celestial Alchemist mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Nagdadaya ang baliw na ito. Hindi lang niya iniisip na asawa niya si Senior Sister Belinda, iniisip din niya na siya ang henyo, ang kilalang celestial alchemist mula sa Tai Celestial Sect. Napakawalang saysay. Ang kanyang mga ginawa ay isang kalapastanganan laban sa Senior Sister Belinda. Isa rin itong insulto sa ating kataas-taasang tagapangalaga. Walang duda na kailangan niyang pagbayaran ang kanyang buhay ngayon. Isang kaguluhan ang sumiklab sa mga disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect habang masigasig nilang pinag-uusapan ang baliw na nagpapanggap na si Alvin, ang henyo at kilalang celestial alchemist. Parami ng parami ang mga disipulo na nagtipon upang manood ng palabas. Likas na sa tao ang pagiging mausisa, at totoo ito lalo na para sa mga kababaihan. Hindi naiiba ang mga babaeng disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Samantala, ang mga elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect na nagalit sa mga sinabi ni Alvin ay agad na lumabas. Saan nanggaling ang baliw na ito? Paano niya nagawang lapastanganan ang ating kataas-taasang tagapangalaga? Sabi niya babae niya ang pamangkin niyang si Belinda. Kalokohan. Sinabi pa niya na siya si Alvin, ang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon at ang punong celestial alchemist ng Tai Celestial Sect. Ang lakas ng loob niyang pukawin ang ating kataas-taasang tagapangalaga. Siguradong pagod na siyang mabuhay. Sa kabaligtaran, ilang kilalang celestial alchemist na dumalo sa Alchemy Conference ang nakakilala sa boses ni Alvin. Bukod dito, batay sa kanilang nakita noong Alchemy Conference, matagal na nilang pinaghihinalaan na may nangyayari sa pagitan nina Alvin at Belinda. Hindi sila nag-aksaya ng oras at lumabas ng kanilang mga patio para tumingin. Alvin. Oo, parang siya ngayon, di ba? Gusto ni Master Darfield na hamanin ang Supreme Guardian. Nababaliw na ba siya? Sino ang nakakaalam? Tara, alamin natin. Alvin. Bakit siya nandito? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Si Ruby, ang unang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay sumunod kay Laura Niger, ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, patungo sa Alchemy Conference. Kaya naman, nakilala rin niya ang boses ni Alvin. Ikinwento sa kanya ni Laura ang tungkol sa bagay sa pagitan nina Alvin at Belinda, at medyo natuwa siya nang marinig niya si Alvin na nagsasabing ito ay mula sa isang makapangyarihang angkan na tinatawag na Crimson Skies Darfield Clan sa gitnang lugar. Ang kasal sa pagitan nina Alvin at Belinda ay tiyak na magiging isang magandang kwento sa kasaysayan ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Pagkatapos makabalik mula sa Alchemy Conference, sina Ruby at Laura ay nakipag-usap pa kay Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Gaya ng inaasahan, galit na galit si Darcy at gustong patayin si Belinda nang malaman niyang nawala ang kanyang pagkabirhen kay Alvin. Gayunpaman, dahil nag-aalala si Darcy sa pambihirang pinagmulan ni Alvin sa gitnang lugar, hindi siya nang ahas na patayin si Belinda.
Nanatili ito hanggang sa marinig ni Darcy ang balita tungkol sa investigasyon ng blissful sect na si Alvin ay isa lamang transgender na walang background. Muntik na niyang mapatay si Belinda. Mabuti na lang at napigilan siya ni Laura sa oras. Nagtanim si Laura ng mga pagdududa sa isipan ni Darcy, na kinukwestiyon ang katotohanan ng resulta ng investigasyon ng blissful sect. Gayunpaman, ito ay isang solusyon lamang na pansamantalang makapagpapanatili sa buhay ni Belinda. Si Belinda ay bihag pa rin ni Darcy habang hinihintay nila ang resulta ng kanilang sariling investigasyon. Sa sandaling nakumpirma ni Darcy na si Alvin ay walang anumang pambihirang background, walang duda na agad niyang papatayin si Belinda. 2,920. Alvin. Ang ekspresyon ni Laura, ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay naging malungkot, at naniningkit ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Alvin na umalangaw-ngaw sa buong ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bagamat nakumbinsi niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Darcy, na maaaring nagkamali ang blissful sect sa kanilang investigasyon kay Alvin, sa kanyang puso, hindi niya pinagdudahan ang resulta ng investigasyon ng blissful sect. Gaya ng kasabihan, walang usok kung walang apoy. Simula noon, naiwan siyang may napakasamang impresyon kay Alvin, at nagalit siya sa kanyang sarili dahil sa walang muwang na paniniwala sa kanya. Tutal, dahil sa kanyang hanggal na paniniwala sa mga kasinungalingan nito, pumunta siya kay Darcy at isiniwalat ang bagay sa pagitan ni Belinda, ang kanyang pamangkin, at ng lalaking iyon. Bilang resulta, si Belinda ay banihag na ngayon ni Darcy. Sa sandaling matiyak ni Darcy na si Alvin ay hindi nagmula sa isang pambihirang angkan, agad niyang papatayin si Belinda. Gusto niyang hamanin ang kataas-taasang tagapangalaga ng ating mahabaging sekta ng manlalakbay na Celestial. Nabaliw ba siya? Nakilala rin ni Laura ang boses ni Alvin dahil kamakailan lang sila nagkita noong komperensya ng alchemy. Naguguluhan siya. Bakit hinamon ni Alvin ang kanilang kataas-taasang tagapangalaga na isa sa pinakamakapangyarihang 10 Direction Celestial Dock sa 6 na timog silangang rehiyon at mga hangganan? Ano ang magagawa ng isang simpleng overarching heavenly supreme celestial na hindi pa umabot sa edad na 100 sa kataas-taasang tagapangalaga ng kanilang sekta? Gayon din, naramdaman niyang nabaliw na ito sa paggawa ng ganoong bagay. Whoosh! Kumaway ang roba ni Laura sa hangin habang palayo siya sa kanyang cultivation ground at patungo sa direksyon ni Alvin. Sa isang patio na itinayo sa gilid ng mga bangin ng matarik na bundok sa ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Isang magandang babae na nagtuturo ng teknik sa espada para sa mga babae ang agad na natigilan nang marinig niya ang boses ni Alvin. Ang dating malamig niyang ekspresyon ay lalong naging malamig sa sandaling ito. Alvin. Isang babaeng nakaberde na nakatayo sa tabi ng magandang babae ang nanlaki ang mga mata habang gulat na napasigaw sa loob-loob, Alvan. Bakit siya nandito? Gusto niyang hamanin si Grandmaster. Galit ba siya? Tiningnan ng magandang babae ang batang babaeng nakaberde ng may katinoan habang malamig na nagtanong, Stone, ang boses ba talaga ay kay Alvin, ang punong celestial alchemist ng Tai Celestial Sect? Kumalabog ang puso ng batang babaeng nakaberde bago siya nag-aalangan na sumagot, oo, Panginoon. Boses ni Alvin iyon. Ang babaeng nakaberde ay walang iba kundi si Stone, isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang magandang babae na tinawag niyang master ay walang iba kundi si Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Si Darcy din ang nag-iisang biolohikal na anak na babae ni Edwin, ang Supreme Guardian at 10 Direction Celestial Duke ng sekta. Aba. Sino ang mag-aakala na ipapadala niya ang sarili niya sa pintuan natin? Malamig na kumislap ang mga mata ni Darcy matapos niyang marinig ang mga salita ni Stone. Sa loob lamang ng isang segundo, nawala siya sa ere. Guru, hintayin mo ako. Sigaw ni Stone. Bagamat hindi niya maintindihan ang kilos ni Darcy, alam niyang pumunta na ang kanyang amo para salubungin si Alvin. Hindi siya nagatubili at sumunod na rin. Habang lumilipad, napabuntong hininga siya, dapat narinig na ng ikatlong nakatatandang kapatid na babae ang boses ni Alvin ngayon, di ba? Sa kasamaang palad, hindi pa siya makakaalis sa sira-sirang lugar na iyon ngayon. Sa isang sira-sirang tirahan sa paanan ng mga bundok sa ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bakit siya nandito?
Sinabi ba niyang gusto niyang hamanin si Grandmaster? Isang babaeng tahimik na nakaupo sa harap ng isang lumang mesang kahoy ang biglang napatayo nang marinig niya ang boses ni Alvin. Kung ang mga minsan lang nakakita kay Alvin noong Alchemy Conference ay nakilala ang boses nito, paano niya hindi makikilala ang boses nito? Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng pag-asa sa loob ng isang sandali bago ito napalitan ng pagkabalisa at takot. Ang babae ay nakasuot ng simpleng lilang damit na nagpapakita ng kanyang baywang na parang putakti. Ang kanyang mga kilay ay perpektong nakakurba, at ang kanyang balat ay malinis. Isang translucent na belo ang nakatikip sa ibabang bahagi ng kanyang mukha, ngunit ang kanyang maliwanag na mga mata at eleganteng tindig ay sapat na upang gawing mapatla ang paligid kung ikukumpara. Sa katunayan, ang translucent na belo ay nakadagdag sa kanyang alindog. Pinuno nito ang mga tao ng pagnanais na tanggalin ang kanyang belo upang makita nila ang kanyang magandang mukha. Ang belo ay hindi nakabawa sa kanyang kagandahan kaya may isip lamang kung gaano siya kaganda ng walang belo. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Belinda. Kasalukuyan siyang banihag ng kanyang amo, si Darcy, sa sira-sirang tahanang ito na natatakpan ng maraming pormasayon na pumipigil sa kanya na makatakas. Posible kayang nagmula talaga siya sa isang pambihirang angkan sa gitnang lugar. Nagkamali ba ang Blissful Sect? Gayunpaman, kung dinala niya rito ang kanyang mga kamag-anak, bakit niya hinamon si Grandmaster? Naguluhan si Belinda. Batay sa kanyang pagkakaintindi, si Alvin ay isa lamang overarching Heavenly Supreme Celestial. Siya ay kasing vulnerable ng isang langgam sa harap ng isang 10 Direction Celestial Duke. Sa liblib na lugar ng ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nakatayo ang pinakamataas na bundok na umaabot hanggang sa mga ulap. Ang lugar na ito ang may pinakamagandang kapaligiran sa paglilinang sa ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect dahil ito ang pinakamalapit na lugar sa sinaunang Celestial Crystal Vein ng Sect. Ang lugar na ito rin ang lugar ng paglilinang ni Edwin, ang Supreme Guardian ng Compassionate Celestial Traveler Sect at isang 10 Direction Celestial Duke. Si Edwin ay isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong pangangatawan at katamtamang hitsura. Nakaupo siya nang nakakross ang mga paa sa hangin ng isang lambak sa kalagitnaan ng bundok, naglilinang, nang maputol ang kanyang pagsasalita ng boses ni Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang idilat niya ang mga ito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, kumunot ang kanyang mga labi ng may paghamak habang sinasabing, gusto niya akong hamanin. Isa siyang 10 Direction Celestial Duke, kung tutuusin. Hindi niya papansinin ang kahit sinong tao. Hindi pa niya naririnig si Alvin, kaya naman, sigurado siyang si Alvin ay hindi isa pang 10 Direction Celestial Dukes mula sa 6 Southeastern Regions o sa mga hangganan. Di nagtagal, nagpatuloy siya sa paglilinang, at tuluyang itinanggi si Alvin bilang isang taong hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Samantala, dahan-daang pinalibutan ng mga miyembro ng Compassionate Celestial Traveler Sect sina Alvin, Huxley, at Tanya habang dumarating sila ng sunod-sunod sa lahat ng direksyon. Ang mga nagpapatrulyang disipulo ang unang dumating bago ang mga matataas na opisyal at iba pang mga disipulo. Di nagtagal, isang malaking pulutong ang nakapalibot sa tatlo. Natural lamang na kay Alvin agad na nakatutok ang kanilang mga mata pagdating niya. Kaya siya ang baliw. Siya ba talaga si Alvin, ang punong celestial alchemist ng Tai Celestial Sect? Biglang nakita si Tanya ng Compassionate Celestial Traveler Sect at napabulalas, nabalitaan kung may isang walang kapantay na kagandahan na laging nasa tabi ni Alvin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kagandang kagandahan. Kahit ang pinakamagandang babae sa ating sekta, si Senior Sister Belinda, ay namumutla kung ikukumpara sa kanya. Patuloy niyang sinabi, mukhang ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito ay tunay na si Alvin, ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect. Napakaganda at perpektong babae. Ang ganda. Imposibleng makahanap ng ibang kagandahan na katulad niya sa mundong ito, di ba? Mukhang itong binata na nakasuot ng lila ay ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect, si Alvin. Karamihan sa mga disipulo na nag-akala na baliw si Alvin ay nakumbinsi sa pagkakakilanlan ni Alvin nang makita nila ang walang kapantay na kagandahan ni Tanya. Siya ang punong Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect, si Alvin. Totoo ba?
Isang ekspresyon ng pagkabigla ang makikita sa mga mukha ng matataas na opisyal ng Compassionate Celestial Traveler Sect nang muling tumingin sila kay Alvin. Sa sandaling ito, isang boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Kaya, ikaw si Alvin. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang magandang babae ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Agad na nakilala ng lahat mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ang magandang babae. Tagapangalaga na si Darcy. 2,921. Mayroong 39 Palaces Celestial Dock sa Compassionate Celestial Traveler Sect, si Laura, ang pinuno ng sect, si Ruby, ang unang tagapangalaga ng sect, at si Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng sect. Sa sandaling ito, dumating ang isa sa 9 Palaces Celestial Docks ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ito ay walang iba kundi si Darcy. Ang pagdating ni Darcy ay nakakuha ng atensyon ng mga tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect na naruroon. Nang makabawi sila ng kanilang katinoan, magalang nilang binati si Darcy. Tagapangalaga na si Darcy. Bilang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, mas mahina si Darcy kaysa kay Ruby, ang unang tagapangalaga. Gayunpaman, mas kinakabahan ang mga tao sa sekta kapag kasama si Darcy kumpara kay Ruby. Una, ito ay dahil sa mabilis na pag-aalburuto ni Darcy. Pangalawa, ito ay dahil sa katotohanan na ang ama ni Darcy ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay isang 10 Direction Celestial Duke. Isa siyang mahalagang haligi ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Maging ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay kinailangang tretuhin siya ng may lubos na paggalang. Tagapangalaga Darcy. Napansin agad ni Alvin ang magandang babae pagkakita pa lang niya. Nang marinig niya ang paraan ng pagtawag ng mga tao sa kanya, hindi nahirapan siyang malaman na ang magandang babae ay si Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Higit sa lahat, si Darcy ang Panginoon ni Belinda. Si Darcy ang pinakamalaking dahilan ng kanyang pagbisita sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Plano niyang bigyan ng babala si Darcy para hindi nito saktan si Belinda. Si Darcy ay isang magandang babae na marangyang nakadamit. Malinaw na isa siyang taong nagbibigay pansin sa kanyang hitsura. Mukha siyang mga 30 taong gulang lamang. Bagamat maaaring hindi siya mukhang bata at maamo, mayroon siyang karismang anyo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hanggaring pumatay habang malamig niyang tinitingnan si Alvin. Mukhang nalaman na niya ang tungkol sa amin ni Belinda. Hindi mahahalata ang pagbabago ng ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang balak na pumatay sa mga mata nito. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang sumibol sa kanyang puso habang patuloy niyang iniisip ang sarili, walang paraan na basta-basta niyang palalayasin si Belinda kung nalaman niya ang tungkol sa atin. Maaaring mag-alangan siyang kumilos simula pa lang dahil inakala niyang nagmula ako sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Gayunpaman, dahil ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay matatagpuan mas malapit sa Blissful Sect kumpara sa Taiyi Celestial Sect, sigurado akong narinig na ng Compassionate Celestial Traveler Sect ang tungkol sa mga natuklasan ng Blissful Sect. Belinda. Siya. Hindi na niya ipinagpatuloy ang linya ng pag-iisip na iyon. Dali-dali niyang iniabot ang kanyang banal na kamalayan at binalot ito sa buong ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang presensya ni Darcy dahil ang lakas ni Darcy ay tunay na namumukod tangi. Bukod dito, siya, bilang isang 9 Palaces Celestial Docks, ay nakatayo kasama ng mga mababang ranggong miyembro mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Paanong hindi siya mapapansin? Nagtuon si Alvin sa pagsisiyasat sa lugar gamit ang kanyang banal na kamalayan. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mga aura ng 2 pang 9 Palaces Celestial Docks na papunta sa kanya sa sandaling ito. Medyo pamilyar siya sa kanilang mga aura dahil nakilala niya silang dalawa noong Alchemist Conference. Ang 2 9 Palaces Celestial Docks ay sina Laura at Ruby, ang sect leader at ang first guardian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Dapat tandaan na hindi naramdaman nina Darcy, Laura, at Ruby ang banal na kamalayan ni Alvin dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas.
Kung tutuusin, si Alvin ngayon ay katulad na ng isang anim na kombinasyon na Celestial King. Patuloy na pinalawak ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa lupain ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Isang duke ng 10 direksyon na Celestial. Siya siguro si Edwin, ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, at ama ni Darcy. Nang ang banal na kamalayan ni Alvin ay tumagos kay Edwin, ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, si Edwin ay tuluyang walang kaalam-alam. Ayan. Nang sa wakas ay naramdaman ni Alvin ang aura ni Belinda, nakahinga siya ng maluwag. Matapos makumpirma na hindi ito nasaktan, naalala niya ang kanyang banal na kamalayan. Si Darcy, na malamig na nakatitig kay Alvin sa buong oras, ay sa wakas ay nagsalita nang makita ang kaunting takot na dumaan sa mukha ni Alvin. Ikaw si Alvin. Tama iyan. Ako si Alvin. Ikinagagalak kong makilala ka, tagapangalaga na si Darcy. Bagamat dumating si Alvin upang balon si Darcy, magalang pa rin siya rito. Kung tutuusin, si Darcy ang Panginoon ni Belinda. Hindi hamupa ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Darcy kahit na yumuko at bumati na si Alvin sa kanya. Galit na galit siya nang malaman niya ang pagdating ni Alvin, ngunit ngayong nakita na niya si Alvin, lumamig na ang kanyang pakiramdam. Kasabay nito, maingat niyang ininspeksyon ang kanyang paligid, naghahanap ng mga posibleng nakatagong makapangyarihang nilalang na maaaring nagpoprotekta kay Alvin. Sa sandaling ito, si Huxley, ang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect, na nakatayo sa likuran ni Alvin ay sumunod din at binati si Darcy ng may pagyuko. Ako si Huxley ng Taiyi Celestial Sect. Ikinagagalak kong makilala ka, Guardian Darcy. Natural lang, hindi nakaligtas sa paningin ni Alvin na palihim na naghahanap si Darcy ng mga nakatagong makapangyarihang nilalang na maaaring nagbabantay sa kanya. Kaya naman, walang pakialam niyang sinabi, tagapangalaga Darcy, pwede ka nang tumigil sa paghahanap. 3 lang kami ang bumisita. Wala nang ibang tao sa paligid. Gaya ng sinabi ng Blissful Sect, hindi ako galing sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Isa lamang akong simpleng transcender mula sa makamundong kaharian. Tiningnan niya si Darcy nang may alam habang idinagdag, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa mga resulta ng investigasyon ng Blissful Sect. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, iba't ibang ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Darcy. Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Alvin, ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Nakita ni Alvin si Laura sa di kalayuan, at si Ruby ay nakasunod ng malapit kay Laura. Tinaasan niya ang isang kilay bago niya sila binati. Pinuno ng sekta Nangong, tagapangalaga Ruby. Hindi gaanong nakipag-ugnayan si Alvin kina Laura at Ruby, at walang alitan sa pagitan nila. Bagamat minsan nang pinaponte ni Laura ang kanyang nasasakupan para hanapin siya, naunawaan niya na ito ay dahil sa pag-aalala kay Belinda. Kaya naman, maganda ang impresyon niya kay Laura. Habang tinitigan ni Laura si Alvin, bumantong hininga siya, pinuno ng sekta Nangong, nagsinungaling ako dahil sa apurahang sitwasyon noong panahong iyon. Sana ay maiintindihan mo. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, lalong nagalit si Laura. Malamig niyang sinabi, nagsinungaling ka sa akin, pero nang ahas ka pa ring humingi ng aking pangunawa. Pinuno ng sekta Nangong, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Prangkang sagot ni Alvin na may kislap sa kanyang mga mata, pumunta ako ngayon para hamanin ang kataas-taasang tagapangalaga ng inyong mahabaging Celestial Traveler Sect, si Edwin. Pwede nating pag-usapan ang ating mga isyu mamaya. Nang matapos siyang magsalita, agad siyang lumingon kay Darcy. Tutal, si Edwin ay ama ni Darcy. Gusto mong hamanin ang tatay ko. Hindi tinangkang itago ni Darcy ang kanyang pang-iinis na puno ng paghamak. Kung walang malakas na puwersa mula sa gitnang lugar bilang suporta mo, huwag mo nang isipin na iwanang buhay ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Sunod-sunod na kumalat ang kanyang intensyong pumatay pagkatapos niyang magsalita. Nanginig ang mga disipulo mula sa Compassionate Celestial Traveler na nakatayo malapit kay Darcy.
Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon habang umatras sila ng ilang hakbang, sinusubukang maglagay ng distansya sa pagitan nila ni Darcy. Mukhang hindi naniniwala si Guardian Darcy na sapat ang lakas ko para hamanin ang iyong ama. Hindi nagulat si Alvin sa paghamak ni Darcy. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo na kaya kong hamanin ang iyong ama. Lubusan ng magbago ang kanyang kilos pagkatapos niyang magsalita. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang biglang sumulpot ang lilang enerhiya mula kay Alvin na parang mga alon. Sa sandaling lumabas ang lilang enerhiya mula sa kanyang katawan, tila ito ay naging daan-daang libong lilang sinag ng liwanag. Swoosh! 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 Hindi pa nga nakakapag-react ang tatlong Nine Palaces Celestial Dogs mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect nang tumama ang mga lilang sinag ng liwanag patungo kay Darcy. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Darcy, mabilis niyang inihanda ang sarili upang iwasan ang atake ni Alvin. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, hindi siya inatake ni Alvin. Sa halip, ang mga lilang sinag ng liwanag ay bumuo ng isang hola sa paligid niya, na epektibong nakakulong sa kanya. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang mapagtanto niya ang nangyari. Gayon din, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Laura at Ruby nang makita nila ito. Pareho silang nagpalitan ng tingin. Tila nanginginig ang boses ni Laura sa voice transmission na ipinadala niya kay Ruby. Para kumilos siya ng napakabilis bago pa man makapag-react kaming tatlo, natatakot ako na isa siyang 10 Directions Celestial Duke, kahit papaano. Ang mga tao sa paligid ay ganoon din ang pagkagulat sa pagbabago ng pangyayari. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, itinaas ni Alvin ang kanyang kanang kamay bago niya ito biglang itinapat sa kamao. Lumiit ka! Pagkasabi niya, ang lilang hola na nakakulong kay Darcy ay biglang nagliwanag ng husto. 2,922. Nang sandaling sumikat ng husto ang lilang hola, nagsimula rin itong lumiit, kaya't hinigpitin nito ang hola kay Darcy. Si Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, na nakulong, ay labis na nagpumiglas, ngunit ito ay walang saysay. Ang lilang enerhiya ay tila walang katapusan na parang karagatan. Sa tuwing makakalap siya ng ilan sa kanyang celestial origin energy, ang lilang enerhiya ay walang awang magpapawalang bisa sa kanyang celestial origin energy. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago nang mapagtanto niyang siya ay walang magawa na parang isang guyan na nakatakdang katayin. Ang silangang lila chi. Muling nagbago ang ekspresyon ni Laura at Ruby, ang sect leader at ang first guardian ng Compassionate Celestial Traveler Sect, nang makita nilang nakulong si Darcy. Madali nilang nakilala ang teknik na ginamit ni Alvin bilang ang Duke Grade Divine Ability ng Profound Heaven Celestial Sect, ang Eastern Purple Chi. Bukod dito, masasabi nilang ganap na niyang na-master ang Divine Ability. Kung hindi, hindi niya magkakaroon ng ganoon kaeksaktong at malayang kontrol sa Purple Energy. Bagamat nabigla si Laura sa lakas at kahusayan ni Alvin sa kanyang mga kasanayan, hindi siya nag-atubiling kumilos nang makita niyang ikinulong ni Alvin si Darcy. Alvin, palayain mo ang aking nakababatang kapatid na babae. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang humampas sa ere habang si Laura ay sumugod patungo kay Alvin sa ere. Si Ruby, na nanatiling tahimik, ay sumunod din. Handa siyang makipagtulungan kay Laura upang labanan si Alvin. Hindi nila kailanman naisip kahit sa kanilang pinakamalawak na panaginip, nakakainganin nilang magsanib puwersa upang labanan si Alvin sa anumang bagay maliban sa alchemy. Sa katunayan, hindi sila sigurado kung matatalo nila si Alvin kahit na magtulungan sila. Kung tutuusin, batay sa lakas na ipinakita niya, malinaw na napakalakas niya at isa siyang 10 Directions Celestial Duke, kahit papaano. May posibilidad na mas malakas pa siya kaysa sa isang 10 Directions Celestial Duke. Napansin ni Alvin ang pagkakataong gumawa ng hakbang sina Laura at Ruby, ngunit hindi niya man lang sila inisip na sulyapan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Darcy na labis pa ring nahihirapan. Kung si Belinda ay walang malapit na relasyon sa kanyang Panginoon, papatayin niya agad si Darcy upang maiwasan ang mga gulo sa hinaharap.
Bagamat may proteksyon si Darcy ng isang 10 Directions Celestial Duke, si Alvin, sa kasalukuyan, ay may kakayahang pumatay ng isang pangunahing Celestial King. Hindi siya natatakot sa isang 10 Directions Celestial Duke. Mabilis na papalapit sina Laura at Ruby kay Alvin sa sandaling ito. Hindi pa rin niya sila tinitingnan, ngunit tinipon niya ang kanyang puwersa sa loob habang iniisip ang isang bagay. Ang paraan ng hari ng pag-imabilisa. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang gininto ang anino ng Buddha na may lilang enerhiya ang lumitaw, binalot at pinuprotektahan si Alvin. Bumuhos. Bumuhos. Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang tumama ang mga atake ni Laura at Ruby sa gininto ang anino ng Buddha. Umatras sila bago nagpatuloy sa pag-atake. Sayang, wala itong saysay. Ang kanilang mga atake ay parang pagkamot sa gininto ang anino ng Buddha. Ang mga atake ay walang anumang banta kay Alvin. Ang siyam na anak na lalaking si Lotus Trono. Ang pangkalawakang panglinis ng buntot ng kabayo. Dahil sa pagkagulat sa nakakatakot at di magagipong depensa ni Alvin, inilabas ni Laura at Ruby ang kani-kanilang Royal Grade Celestial Weapons na may mapanglo na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang maliit na parisukat na trono ng lotus ang lumitaw sa kamay ni Laura. Siyam na batang lalaki ang makikitang nakatayo sa tatlong hanay sa ibabaw ng trono ng lotus. 5 lalaki ang nakatayo sa ibabang hanay, 3 lalaki ang nakatayo sa pangalawang hanay, at 1 lalaki ang nakatayo sa tuktok ng hanay. Ito ang Nine Suns Lotus Throne, isa sa 3 pinakamalakas na sect-guarding celestial weapons ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ito ay isang double trait royal grade celestial weapon na dalubhasa sa bilis at opensa. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na arma sa 3 sect-guarding celestial weapons ng sect. Whoosh! Matapos same time na ipadala ni Laura ang kanyang celestial origin energy sa Nine Suns Lotus Throne, lumitaw ang 2 clone ng Nine Suns Lotus Throne. Ang orihinal na Nine Suns Lotus Throne sa kanyang mga kamay ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag. Isa sa mga clone ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Laura. Lumaki ito hanggang sa maging sapat na ang laki para makatayuan ni Laura. Samantala, ang isa pang clone ay lumaki ng husto hanggang sa maging isang translucent silhouette na bumabalot kay Laura. Sa kabilang banda, isang horsetail whisk ang lumitaw sa mga kamay ni Ruby. Hindi na bago kay Alvin ang horsetail whisk. Ito ang celestial weapon na nakuha ni Belinda sa Little World na pinasok nilang dalawa. Isa ito sa 3 celestial weapon na nagbabantay sa sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ang World Cleansing Horsetail Whisk. Nawala ito ng maraming taon bago ito natagpuan ni Belinda at ibinalik sa sect. Ang ikatlong sekta na nagbabantay sa celestial weapon ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nasa pag-aari ni Edwin, ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan ang mga disipulo at elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sila ay nagulat at naguluhan. Kailangang gamitin ng pinuno ng ating sekta ang Nine Suns Lotus Throne. Nakakatakot ba ang mga depensa ni Alvin? Hindi ba halata naman? Bago nila inilabas ang kanilang mga royal grade celestial weapons, hindi nagawang labagin ni na sect leader Nangong at Guardian Ruby ang mga depensa ni Alvin kahit na nagsanib puwersa na sila. Paanong hindi ito nakakatakot? Dahil inilabas na ni Guardian Ruby ang World Cleansing Horsetail Whisk, dapat ay kayang-kaya ng 2 Nine Palaces Celestial Dokes na labagin ang depensa ni Alvin gamit ang 2 royal grade celestial weapons, tama ba? Paano kung magawa nilang masira ang mga depensa ni Alvin? Malinaw na ngayon na isa siyang kahit man lang 10 Directions Celestial Duke. Paano hindi magugulat ang mga tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Si Darcy ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, isang Nine Palaces Celestial Dokes, ngunit wala siyang kalaban-laban harapin si Alvin. Bagamat minamaliit ni Darcy si Alvin, malinaw na kahit na binantayan siya, wala siyang magagawa kay Alvin. Sapat na ito upang patunayan ang lakas ni Alvin. Bukod dito, nakita nila kung paano nagsanib puwersa ang 2 pang Nine Palace Dokes mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ngunit hindi nila nalagpasan ang mga depensa ni Alvin.
Sa sandaling ito, maaari na lamang silang maghintay at panoorin kung ano ang susunod na mangyayari ngayong inilabas na ng dalawang Nine Palaces Celestial Dukes ang kanilang mga celestial armas na nagbabantay sa sect. Karamihan sa kanila ay inakala na sapat na ito upang masira ang mga depensa ni Alvin kahit na hindi nila ito matalo. Sa kasamaang palad, mabilis silang nawala ng gana sa ideyang iyon. Nakita nila ang isang celestial weapon na lumitaw sa kamay ni Alvin pagkatapos ilabas ni Laura at Ruby ang kanilang mga royal grade celestial weapon. Ang kanyang sandata ay isang payong na may nakaukit na kakaibang mga ukit, maging ang mga hawakan ay may nakaukit na kakaibang mga ukit. Iyon ay, hindi ba't isa rin iyan sa royal grade celestial weapon? Syempre naman. Imposibleng magkaroon ng ganitong aura ang isang Duke grade celestial weapon. Binuksan ni Alvin ang payong nang makita niya ito sa kanyang mga kamay. Kasabay ng sunod-sunod na paggalaw na hindi mahuli ng mga taong naroroon, ang payong ay agad na nasa kamay ng gininto ang anino ni Buddha na nagpoprotekta sa kanya. Nagliwanag ito ng gininto ang liwanag na may bahid ng lilang enerhiya nang makita niya ito sa mga kamay ng gininto ang anino ni Buddha. Sa sandaling ito, sina Laura at Ruby ay nakarating malapit kay Alvin. Tila nabuhayan ang siyam na batang laking nakatayo sa trono ng lote sa kamay ni Laura. Swoosh! Swoosh! Sumipol ang hangin sa ere habang ang siyam na batang lalaki ay umaalis sa trono ng lotes at mabilis na lumipad patungo kay Alvin. Habang sila ay lumilipad, ang siyam na batang lalaki ay patuloy na lumalaki. Nang sa wakas ay makarating sila malapit sa gininto ang anino ni Buddha na may hawak na payong, walang takot silang sumisid na parang mga suicide bomber. Nagliwanag sila ng isang mahiwagang liwanag habang sila ay lumalapag na may pagsabog sa gininto ang anino ni Buddha. Bang! Ang tunog ng pagsabog ng siyam na batang lalaki ay napakalakas at tila kayang yanijin ang lupa. Mga alon ng marahas na enerhiya ang umalangaw-ngaw sa paligid ng tumama ito. Kumikislap ang gininto ang anino ni Buddha na may payong sa gitna ng mga pagsabog. Tila ba'y mababasag ito anumang oras. Whoosh! Kumikislap-kislap pa rin ang gininto ang anino ni Buddha nang umalangaw-ngaw sa ere ang isang nakakarinig na ingay. Si Ruby, nakasunod ni Laura, ay umatake rin. Tila nabuhay ang world-cleansing horsetail whisk sa kanyang mga kamay. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, at ang hangin ay umikot at nagiba habang ang isang marahas na buhawi ay humampas kay Alvin. Ito ay humampas na parang isang gutom at makapangyarihang sinaunang halimaw, na nag-iiwan ng pagkawasak, habang nagpapatuloy ito sa landas nito patungo kay Alvin. Mas lalong kumurap ang gininto ang anino ni Buddha nang dumapurito ang mga buhawi. Ang mga matatanda at disipulo mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay nakatitig ng walang kurap sa gininto ang anino ng Buddha. Ang kanilang mga puso ay nakataas habang pinapanood nila ito ng may kumikinang na pag-asa sa kanilang mga mata. Magagawa ba nitong durugan ang mga depensa ni Alvin? Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay sumire sa lahat ng kanilang pag-asa. Nanatili ang gininto ang anino ni Buddha na may payong na nagpoprotekta kay Alvin kahit na matapos ang mga pag-atake. Pinrotektahan ni Laura ang mga disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect mula sa mga pag-atake kaya nanatiling hindi nasaktan ang mga disipulo. Ito. Hindi pa ba sapat para masira ang mga depensa niya? Aba, ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon ay kahanga-hanga. Mukha itong isang depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Walang duda na isa siyang kahit papaano ay isang 10 Direction Celestial Duke. Hindi lamang nabigla ang mga tao ng Compassionate Celestial Traveler Sect sa mga depensa ni Alvin na kayang tiisin ang mga atake ni Laura at Ruby, kundi namangha rin sila sa payong na nasa kamay ng gininto ang silwete ni Buddha. Ang payong na kumikinang sa mahiwagang gininto ang liwanag na may lilang enerhiya ay tila kayang harangan ang lahat ng atake. Habang ang lahat ay namangha sa lakas ni Alvin, may napansin si Alvin sa di kalayuan. Nanliit ang kanyang mga mata nang hindi mahahalata habang nakatingin sa isang figure na papalapit sa kanya ng mabilis. Sa wakas ay magpapakita na ba siya? 2,923. Ang figure ay naglalakbay sa napakabilis na bilis kaya si Alvin lamang ang nakapansin sa kanyang presensya.
Wala pa sa 3 makapangyarihang siyam na Celestial Duke ng Compassionate Celestial Traveler Sect ang nakapansin sa kanyang presensya. Bagamat mabilis ang figure, madaling nakita ni Alvin ang kanyang mga galaw. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip sa hangin, kudyat ng pagdating ng isang matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan. Tila bigla na lamang siyang lumitaw sa tabi ni Darcy. Kataas-taasang tagapangalaga. Sina Laura at Ruby, ang pinuno ng sekta at ang unang tagapangalaga ng mahabaging Celestial Traveler Sect, ang mga unang tumugon. Gayunpaman, tila hindi sila nagulat sa hitsura ng lalaking nasa katanghaliang gulang kaya mabilis silang yumuko at binati ito. Tutal, ginamit nila ang mga celestial weapons ng sect guarding ng Compassionate Celestial Traveler Sect laban kay Alvin kanina. Tiyak na nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Bagamat alam ng karamihan sa mga disipulo mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect na naroon sa pinangyarihan ang tungkol sa Supreme Guardian ng kanilang sekta at na ito ay isang lalaki, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang mailap na Supreme Guardian ng kanilang sekta. Lahat sila ay nakatitig sa kanya sa sandaling ito. Kataas-taasang tagapangalaga. Siya ang kataas-taasang tagapangalaga. Samantala, ang mga mata ng mga matatanda mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay nagliwanag sa pag-asa nang makita nila si Edwin, ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Kanina, nanlumo ang kanilang mga puso nang makita nila sina Laura at Ruby na nabigong masira ang mga depensa ni Alvin kahit na nagsanib puwersa na sila. Tila muling pinag-alab ng pagdating ni Edwin ang kanilang mga pag-asa. Si Darcy, na banihag ni Alvin, ay sumigaw nang makita ang kanyang ama. Nagsimulang maluha ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Bagamat isa siyang 9 Palaces Celestial Dukes at ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, para siyang isang batang babae sa harap ng kanyang ama. Nang makita niya ang kanyang ama, tila nabasag ang mga pintuan ng kanyang emosyon. Fenger. Galit na galit si Edwin nang makita niyang umaapaw ang mga luha sa mga mata ni Darcy. Itinaas niya ang kanyang mga braso habang sunod-sunod na alon ng Celestial Origin Energy ang Dom Alloy palabas sa kanya patungo kay Darcy. Ang kanyang Celestial Origin Energy ang nagpakalat ng lilang enerhiya na bumihag kay Darcy, na nagpalaya kay Darcy. Nang makitang matagumpay na napalaya ni Edwin si Darcy, mas lalong nagliwanag ang mga mata ng mga tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Kahit ang 9 Palaces Celestial Dukes ng sect ay hindi kayang harapin ang lilang enerhiya, paano sila hindi mamangha sa superior na lakas ni Edwin? Dahil dito, marami sa kanila ang nag-akala na si Alvin ay hindi mas malakas kaysa kay Edwin. Natural lamang na hindi nila alam na sinadya ni Alvin na bawiin ang halos lahat ng kanyang lakas nang dumating si Edwin. Kung hindi sana mapalaya ni Edwin si Darcy. Sino ka? Tanong ni Edwin sa malalim na boses na puno ng kayabangan habang matamang nakatitig kay Alvin. Para bang nakikipag-usap siya sa isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Hindi pa niya nakikita si Alvin noon at wala siya noong isiniwalat ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naman, hindi niya alam na si Alvin ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect ng Wasteland. Bukod dito, paano may uugnay ng sino man ang isang taong napakalakas sa Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect? Matagal nang nararamdaman ni Edwin ang kaguluhan dito bago pa man siya dumating. Sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan, nakita niya kung paano nabigo sina Laura at Ruby na masira ang mga depensa ni Alvin kahit na nagsanib puwersa na sila at ginamit ang kanilang mga Royal Grade Celestial Weapons. Nakikita niya na ang Royal Grade Celestial Weapon ni Alvin ay isang depensibong Celestial Weapon. Kung hindi siya maglalakas loob na tanungin si Alvin sa ganitong paraan. Mas magiging maingat sana siya kung nagawa ni Alvin na harangan ang mga atake ni na Laura at Ruby nang hindi ginagamit ang depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Kung tutuusin, nangangahulugan ito na si Alvin ay isang mala Celestial King o kahit isang tunay na Celestial King. Bilang isang 10 Direction Celestial Duke, hindi man lang siya maglalakas loob na huminga ng malakas sa harap ng isang mala Celestial King o Celestial King, lalo na't tanungin sila.
Ginamit ni Alvin ang kanyang celestial weapon para hindi niya kailangang gamitin ng hindi kinakailangan ang kanyang celestial origin energy. Ang payong ay isang pandepensang royal grade celestial weapon na nakuha niya sa Little World kung saan niya nakuha ang mystical Yi9 water chestnut ring. Bukod sa payong, nakakuha rin siya ng ilan pang royal grade celestial weapons. Kino-question mo ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Edwin. Ipinadala niya ang kanyang celestial origin energy na katulad ng isang 6 combination celestial king patungo kay Edwin. Ang kanyang celestial origin energy ay nag-iwan sa hangin na nag-iiba at umaalon. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Edwin nang maramdaman niya ang nakakatakot na celestial origin energy ni Alvin na lumalapit sa kanya. Hindi niya man lang magamit ang kanyang celestial origin energy nang dumapo sa kanya ang celestial origin energy ni Alvin. Putok. Kaagad na napalipad si Edwin pabalik ng ilang daang metro. Dumura siya ng dugo habang nagpupumiglas na tumayo. Putok. Madali lang para sa akin, Alvin, na patayin si Ping, isang pangunahing Celestial King, lalo na ang isang simpleng 10-direction Celestial Duke na katulad mo, sabi ni Alvin. Matapos tamaan si Edwin, binawi niya ang kanyang Celestial Origin Energy. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, at isang pang-iinis ang makikita sa kanyang mukha habang nagsasalita siya. Natahimik ng husto ang buong lugar pagkatapos magsalita ni Alvin. Nakatayo si Darcy sa tabi ni Edwin nang umatake si Alvin kanina. Bagamat hindi siya ang target ng pag-atake, naramdaman niya ng husto ang kalawakan ng lakas ni Alvin. Halos mabilaukan siya ng enerhiya ni Alvin. Sigurado siyang mas malakas ito kaysa sa isang Celestial Duke. Kahit ang isang mala Celestial King ay maaaring hindi kayang tapatan niya. Mas humigpit ang takot sa kanyang puso nang biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Parang hindi man lang niya ginamit ang kanyang buong lakas kanina. Si Edwin, na hindi pa nakakabawi ng kanyang kahinahunan matapos tamaan ni Alvin, ay narinig ang mga salita ni Alvin. May hindi mabasang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya, si Ping ay nakalusot at naging isang Celestial King bago mo siya pinatay. Walang pakialam na sumagot si Alvin, hindi ko na kailangang magsinungaling tungkol dito. Sa katunayan, hindi magtatagal at kakalat na ang balita tungkol dito. Nang maalala ni Edwin ang Celestial Origin Energy ni Alvin na tumama sa kanya kanina, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Batay sa Celestial Origin Energy ni Alvin pa lamang, malinaw na mas malakas si Alvin kaysa sa isang ordinaryong Celestial King. Alam niya na kahit ang isang one basic Celestial King ay hindi siya kayang saktan ng ganito gamit lamang ang Celestial Origin Energy. Sa sandaling ito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at may bahid ng hindi makapaniwalang kislap sa mga ito. Tila nakakita siya ng halimaw nang tumingin siya kay Alvin. Teka. Anong sabi mo? Ay ikaw si D. Alvin. Nabalitaan ni Edwin ang tungkol kay Alvin, ang punong Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect sa kaparangan. Ako si Alvin. Ako ang tauhan ni Belinda, at narito ako upang hamanin ang 10-direction Celestial Duke Edwin ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang mga naunang salita ni Alvin nang dumating siya sa estate ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay umalangaw-ngaw sa isip ni Edwin sa sandaling ito. Walang duda na ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa harap niya ay ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect na kanyang minamaliit. Bagamat nagulat si Edwin sa cultivation base ni Alvin sa murang edad, wala siyang oras para pag-isipan ito. Sinabi ni Alvin na pumunta siya para hamanin ito. Dati, hindi niya sana pinag-iisipan si Alvin dahil sa tingin niya ay hindi kwalipikado si Alvin na hamanin ito. Gayunpaman, matapos masaksihan at maranasan ang lakas ni Alvin, paano niya nagawang tanggapin ang hamon? Isang biro. Nagawa ni Alvin na saktan siya gamit lamang ang kanyang Celestial Origin Energy. Malinaw na wala siyang laban kay Alvin. Isang mapait na ngiti ang makikita sa mukha ni Edwin. Dahil tila siya ang tina-target ni Alvin, itinanong niya, Master Darfield, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin? Walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Ginagawa ko lang ito para ipakita sa anak mo ang lakas ko.
Gusto kong malaman ng anak mo na hawak ako ng disipulo niya, si Belinda. Lalo na't ang anak mo, habang nasa tabi ko si Belinda ay hindi isang taong kayang saktan ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Lumipat ang malamig na tingin ni Alvin mula kay Edwin patungo kay Darcy habang patuloy niyang sinasabi, nandito ako para sabihin na kung may mangyaring masama kay Belinda, hindi lang kita papatayin, kundi sisiguraduhin kung tuluyan kung wawasakin ang Compassionate Celestial Traveler Sect. 2,924. Walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Nandito ako para ipaalam sa anak mo na kasama ko ang kanyang disipulo, si Belinda. Si Belinda ay isang taong hindi kayang saktan ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Kung may mangyaring masama kay Belinda, hindi lang kita papatayin, kundi wawasakin ko rin ang buong Compassionate Celestial Traveler Sect. Bagamat mahinahong nagsalita si Alvin, ramdam ng mga mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ang bigat ng kanyang mga salita. Kasabay nito, inakala nilang talagang dominante siya. Kung hindi nila nasaksihan ang kanyang lakas ngayon, itinuring nila siyang parang biro. Gayunpaman, matapos masaksihan ang kanyang lakas, wala ni isa sa kanila ang nagduda na magagawa niya ang kanyang mga banta. Pagkatapos magsalita ni Alvin, lahat ng mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay tumingin kay Darcy, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Maging si Edwin, ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect at ama ni Darcy, ay agad na tumingin kay Darcy. Karamihan sa mga elder at disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay nalito sa mga salita ni Alvin. Hindi nila maintindihan kung bakit nagsalita si Alvin na parang sasaktan ni Darcy si Belinda dahil wala silang alam sa mga bagay sa pagitan nina Alvin at Belinda. Sa kabilang banda, alam ni Edwin ang tungkol sa usapin nina Alvin at Belinda. Pagkarinig niya sa mga sinabi ni Alvin, nagpadala siya ng voice transmission kay Darcy. Darcy, alam kong galit ka sa pagkawala ng birhen ni Belinda sa kanya at dahil binaygo ka niya. Gayunpaman, nakikita mo na ngayon na ang lalaking pinili ni Belinda ay pambihira. Mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong Celestial King. Kung balak kang patayin o sirain ang ating sekta, kasing dali lang iyon ang pagpitik ng kanyang mga daliri. May bahid ng kawalan ng magawa ang kanyang tono nang magsalita siya. Ama, naiintindihan ko, sabi ni Darcy. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, medyo hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Talagang hindi niya inaasahan na ang lalaking lumabag sa kanyang disipulo ay isang hari sa langit. Alam niyang wala siyang magagawa sa kanyang disipulo sa puntong ito. Kahit na ipilit niya ang parusa sa kanyang disipulo, pipigilan siya ng kanyang ama at ng buong Compassionate Celestial Traveler Sect. Belinda, talagang nakahanap ka na ng mabuting tao, bulong ni Darcy sa sarili. Nagngingit-ngit siya para pigilin ang galit. Ang kawalan niya ng magawa ang siyang dahilan ng kanyang pagkabaliw. Samantala, tumingin si Alvin sa direksyon kung saan niya naramdaman si Belinda bago niya nilagyan ng kaunting enerhiya ang boses nito at nagpadala ng voice transmission sa kanya, babalik ako para sa iyo pagkatapos ng 1,000 taon. Nang marinig ni Belinda ang mga salita ni Alvin, nakagawa na siya ng hakbang upang iwan ang ari-arian ng Compassionate Celestial Traveler Sect kina Tanya at Huxley, ang kataas-taasang elder ng Tai Celestial Sect. Lalo na ang iba, kahit sa paningin ni Edwin, isang 10 Directions Celestial Duke, para sa kanya ay parang nawala na lang sa ere sina Alvin at ang kanyang mga kasama. Napakabilis niya. Kahit ang isang One Basic Celestial King ay hindi ganoon kabilis. Nanginig sa loob si Edwin nang makita ang bilis ni Alvin. Nangako siyang babantayan ng mabuti ang kanyang anak na babae upang matiyak na hindi niya sasaktan ang kanyang apong disipulo, si Belinda. Si Stone, na nakatayo kasama ng mga disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay natural na nasaksihan ang lahat. Siya ay nabigla at hindi makapaniwala. Napakalakas niya. Mukhang natagpuan ni Third Senior Sister ang kanyang sarili bilang isang kahangahangang lalaki. Gayunpaman, bakit hindi niya isinama ang Third Senior Sister? Pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi ako sigurado kung buhay pa ako sa panahong iyon. Samantala, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Belinda matapos niyang marinig ang voice transmission ni Alvin. Inakala niyang napilitan itong umalis.
Hindi niya masyadong inisip kung paano nakarating sa kanyang mga tainga ang kanyang voice transmission kahit na malayo sila sa isa't isa. Akala niya ay may nagturo sa kanyang lokasyon, at nagpadala ito sa kanya ng voice transmission bago siya umalis. Hindi siya nang ahas na tumugon sa kanyang voice transmission sa takot na may makasagap sa mensahe. Tutal, hindi niya alam na napakalakas na ni Alvin ngayon. Ang alam lang niya ay hindi talaga nagmula si Alvin sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Inakala niyang hahanapin siya ng kanyang Panginoon sa lalong madaling panahon upang ilabas ang kanyang galit ngayong napatunayan na si Alvin ay walang anumang pambihirang pinagmulan. Samantala, si Laura, ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay nagtanong, Junior Sister, gusto mo bang personal na palayain si Belinda o ako ang dapat gumawa nito para sa iyo? Gusto niyang palayain agad si Belinda ngunit nagpa siyang tanungin si Darcy bilang paggalang. Ano man ang mangyari, si Darcy ay Panginoon pa rin ni Belinda at ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bukod dito, ang ama ni Darcy ang kataas-taasang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bago pa man makasagot si Darcy, sinabi ni Edwin, pinuno ng sekta, magagawa mo ba ito para sa kanya? Pagkatapos niyang magsalita, ginamit niya ang kanyang celestial origin energy para buhatin si Darcy. Nagliwanag ang mga mata ni Laura nang marinig niya ang mga salita ni Edwin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at naghanda na tumungo sa lugar kung saan banihag si Belinda. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Stone. Senior Tita, maaari ba kitang samahan para palayain ang third senior sister? Si Laura, na nagsisimula pa lamang gumalaw, ay ginamit ang kanyang celestial origin energy upang buhatin si Stone bago ito umalis. Pagkatapos umalis ni na Laura at Stone, umalis din si Ruby, ang unang tagapangalaga ng Celestial Traveler Sect. Sa sandaling ito, iilang elder at disipulo na lamang ng Compassionate Celestial Traveler Sect ang natitira sa pinangyarihan. May makapagpapaliwanag ba sa akin kung ano ang nangyari? Base sa mga sinabi ng pinuno ng sekta, tila ikinukulong ni Guardian Darcy si Senior Sister Belinda. Anong nangyari? Kanina, sinabi ni Alvin na siya ang tauhan ni Senior Sister Belinda, di ba? Si Senior Sister Belinda ang dapat na susunod na pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, hindi ba? Bawal siyang makipagrelasyon sa isang lalaki. Kinulong siya ni Guardian Darcy. Binalaan pa nga ni Alvin si Guardian Darcy na huwag siyang saktan. Mukhang talagang nag-aalala siya na baka saktan siya ni Guardian Darcy. Maaari ba itong? Bagamat may ilang matatandang naroon na alam ang buong kwento, natural lang na hindi sila nang ahas na magchismis tungkol dito. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nagawang pagdugtungin ang kwento matapos masaksihan ang nangyari kanina. Nagchismisan ng mga disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect nang buuin nila ang kwento. Marami sa kanila ang naiinggit kay Belinda at namangha sa lakas ni Alvin. Pinatay ni Guardian Darcy ang isa sa kanyang mga disipulo noon dahil ang kanyang disipulo ay nakipagtalik sa isang lalaki. Tutal, malaki ang inaasahan ni Guardian Darcy para sa disipulong iyon. Umaasa siyang ang disipulong iyon ang susunod na pinuno ng sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Hindi ba't parang paulit-ulit lang ang kasaysayan? Aba, may isang pagkakaiba. Mukhang natagpuan ni Senior Sister Belinda ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang lalaking maaasahan. Ang lalaking iyon ay napakalakas kaya't si Guardian Darcy ay walang magagawa. Talagang naiinggit ako kay Senior Sister Belinda. Saan niya nakita ang isang napakalakas na lalaki? Wala pa nga siyang 100 taong gulang pero isa na siyang Celestial King. Naiisip mo ba ang mga nagawa niya sa hinaharap? Isang hari sa langit na hindi pa nga umaabot sa edad na 100. Kung hindi ko ito nasaksihan mismo, hindi ako maniniwala. Mayroon bang katulad niya sa Southern Heaven Territory? Sa palagay ko ay hindi. Bago ngayon lang ako nakarinig ng kahit sinong katulad niya. Tama iyan. Kinumpirma ni Master Garfield na hindi siya galing sa isang makapangyarihang angkan mula sa gitnang lugar, pero isa siyang Celestial King na hindi pa nga umaabot ng 100 taong gulang. Siguro, hindi siya taga Southern Heaven Territory.
Sinabi lang niya na hindi siya taga-isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Hindi ibig sabihin noon ay wala siyang pambihirang pinagmulan. Karamihan sa mga matatanda at disipulo ng mahabaging manlalakbay na Celestial ay kumbinsido na si Alvin ay nagmula sa isang pambihirang angkan. Sa katunayan, maaaring kabilang siya sa isang puwersa na mas malakas pa kaysa sa lahat ng nangungunang puwersa sa Southern Heaven Territory. Patuloy silang nag-isip-isip at pinag-isipan ang mga sinabi ni Alvin, at di nagtagal, muling nagbago ang kanilang haka-haka. Teka! Hindi ba't sinabi ni Master Darfield na isa siyang transcender? Kung ganoon nga, si Master Darfield ay tiyak na reinkarnasyon ng isang makapangyarihang tao na nagawang maalala ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ito ang nagpapaliwanag ng lahat. Habang mas malakas ang isang tao, mas mapanganib para sa isang tao na muling magkatawang tao. Hindi mapanganib para sa mga nasa makamundong kaharian ang muling magkatawang tao, ngunit ibang-iba ang kwento para sa mga nasa Devata Realms. Kung si Master Darfield ay tunay na reinkarnasyon ng isang makapangyarihang nilalang, tiyak na isa siyang makapangyarihang cultivator na walang sekta kung hindi siya nagmula sa isang makapangyarihang sekta o angkan. Parami ng parami ang kumbinsido na si Alvin ay ang reinkarnasyon ng isang malakas na makapangyarihang nilalang. Kung hindi, paano siya magiging ganito kalakas sa murang edad? Samantala, winawasak ni Laura ang mga porma sayon na nagpabihag kay Belinda. Nang tuluyang matanggal ni Laura ang mga porma sayon, sumugod si Stone at niyakap si Belinda na hindi pa nakakabawi ng katinoan. Pangatlong senior sister. Tumingin si Belinda kay Stone na nakayakap sa kanya bago niya ibinaling ang tingin kay Laura na may pagtataka. Stone. Senior tita. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Tutal, inaasahan na niyang hahanapin siya ng kanyang Panginoon at papatayin siya pagkaalis ni Alvin. Paano siyang hindi malilito nang makita niya si Stone at ang kanyang nakatatandang tiyahin na tinatrato siya na parang anak. 2,925. Belinda, malaya ka nang umalis sa lugar na ito, sabi ni Laura, ang pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect, nang makita niya ang pagkalito sa mukha ni Belinda. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Belinda. Lubos siyang nakahinga ng maluwag. Bagamat nagsinungaling sa kanya si Alvin noong Alchemy Conference, talagang humanga siya sa lakas na ipinakita ni Alvin ngayon. Dahil dito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Darcy, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na sinasaktan si Belinda. Natuwa siyang makita na tila nakahanap na ng mabuting lalaki ang kanyang pamangkin. Aalis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Belinda. Parurusahan na ba ako ngayon ng Panginoon? Pinapante ba niya kayong dalawa rito para makapag-palm na tayo? Bagamat inaasahan na niya ang resultang ito, nahirapan siyang manatiling walang pakialam. Ulol na babae, anong iniisip mo? Ayos ka lang. Hindi ka parurusahan ng iyong Panginoon ngayon o sa hinaharap. Umiling si Laura at ngumiti. Ikatlong senior sister, ang iyong lalaki ay tunay na kahanga-hanga. Kahit ang ating kataas-taasang tagapag-alaga ay hindi nang ahas na saktan siya, sabi ni Stone pagkatapos niyang bitawan si Belinda mula sa yakap. Bahagyang nagulat siya nang magsalita, na para bang bata. Nagsasalita siya na parang nasa kalagayan ni Alvin at siya ang may taglay ng nakakatakot na lakas. Nanatiling nalilito si Belinda hanggang sa isalaysay ni Stone ng detalyado ang lahat ng nangyari. Natuklasan niya na madaling nabilanggo ni Alvin si Darcy, ang kanyang Panginoon, ang pangalawang tagapangalaga ng Compassionate Celestial Traveler Sect, at ang Nine Palaces Celestial Docks. Bukod dito, nagawa ng kanyang mga depensa na makayanan ang mga atake ni na Laura at Ruby, ang sect leader at ang first guardian ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Higit sa lahat, sina Laura at Ruby ay parehong Nine Palaces Celestial Docks. Pareho pa silang gumamit ng dalawa sa mga celestial weapons ng sect guarding ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Kahit na noon, nabigo silang labagin ang kanyang mga depensa. Siya ba ay isang hari ng mga langit?
Lalong natigilan si Belinda nang marinig niya na kahit si Edwin, ang kataas-taasang tagapangalaga ng mahabaging sekta ng manlalakbay na langit at isang makapangyarihang duke ng mga langit ng 10 direksyon, ay nag-iingat kay Alvin at hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Bagamat alam niyang dumating si Alvin upang hamanin si Edwin, hindi sumagi sa isip niya na ito ay tunay na mas malakas kaysa kay Edwin. Matapos makinig sa voice transmission ni Alvin kanina, inakala niyang nabigo ito at napilitang umalis. Sino ang mag-aakala na kaya niya ang ganitong mga gawa? Kahit si Edwin ay hindi nang ahas na tanggapin ang kanyang hamon at napilitang makipagkompromiso. Ito. Matagal bago bumalik sa dati ang katinoan ni Belinda. Sa sandaling ito, nagtanong si Stone ng may pagtataka, nakatatanda kong kapatid, malinaw na pumunta siya dahil sa iyo, pero bakit siya umalis nang hindi ka man lang nakikita? Belinda, may sinabi ba siya sa iyo bago siya umalis? Bilang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect at isang Nine Palaces Celestial Duke, natural lang na alam ni Laura na madali para kay Alvin na magpadala kay Belinda ng voice transmission sa kabila ng distansya na naghihiwalay sa kanila. Oo. Tumanggaw si Belinda habang nakatitig sa direksyon kung saan nagmumula ang voice transmission. Pagkatapos, bumulong siya sa mahinang boses. Sinabi niya sa akin na babalik siya para sa akin pagkatapos ng 1,000 taon. 1,000 taon. Nanlaki ang mga mata ni Stone. Kailan pa? Ang 1,000 taon, natural lang, ay tila napakatagal na panahon para kay Stone na hindi pa nga umaabot sa edad na 100. Malakas na nag-isip si Laura, 1,000 taon. Mukhang may mga importanteng bagay siyang kailangang asikasuhin, at malamang na hindi kanya maabala na isama ka. Oo. Tumanggaw si Belinda. Mahirap para sa kanya na isama ang ikatlong senior sister, pero hindi naman mahirap para sa kanya na magsama ng ibang babae. Sagot ni Stone, halatang hindi nasisiyahan. Hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ni Laura. Nanatiling tahimik si Belinda. Sabi ni Laura, Belinda, hindi ko masabi ng sigurado kung ano ang relasyon niya sa babaeng nakaputi. Gayunpaman, para sa akin, ang paraan ng pagtingin niya sa babae ay katulad ng paraan ng pagtingin ng isang nakatatandang kapatid na lalaki sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi ito ang uri ng pag-ibig sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Maaaring hindi siya may karanasan sa pag-ibig, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng pamumuhay, nakita na niya ang kanyang mga karanasan. Kaya naman, masasabi niyang ang relasyon ni Alvin kay Tanya ay hindi isang relasyon ng isang lalaki at isang babae. Nang marinig ang mga salita ni Laura, tila nagliwanag ang mga mata ni Belinda. Bumantong hininga si Laura nang makita ang reaksyon ni Belinda. Kinagat niya ang kanyang dila at hindi natapos ang kanyang sasabihin. Hindi niya naisip na matalinong sabihin kay Belinda na kahit tila hindi tinitingnan ni Alvin si Tanya tulad ng pagtingin ng isang lalaki, tiyak na tinitingnan ni Tanya si Alvin na parang isang babaeng umiibig. Sa huli, ang tanging nasabi niya lang, sigurado akong may sarili si Master Darfield na dahilan kung bakit nagpas siyang bumalik para sa iyo sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon ang lilipas sa isang kisap mata para sa amin ng mga Celestial. Manatili sa sekta sa panahong ito upang hintayin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsasalita, Belinda, sa ngayon, iwasan mo muna makita ang iyong Panginoon. Natatakot ako na hindi siya masyadong masayang makita ka ngayon. Pagkatapos ng ilang araw, sasamahan kita para bisitahin siya. Salamat, tiyahin. Alam ni Belinda na magagalit ang kanyang Panginoon dahil napilitan siyang makipagkompromiso. Kung pupunta siya ngayon para makita ang kanyang Panginoon, walang duda na lalala nito ang kalooban ng kanyang Panginoon. Nanatiling tahimik si Tanya simula nang umalis sila sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Gayunpaman, hindi na siya nakapagpigil at sa wakas ay nagtanong, kapatid na Alvin, bakit hindi mo isinama si Sister Belinda? Madali lang para sa akin na ilayo siya sa Compassionate Celestial Traveler Sect, pero hindi ko magagarantiya ang kaligtasan niya kung sasama siya sa amin, tapat na sagot ni Alvin, sa tingin ko mas makabubuti para sa kanya na manatili muna sa Compassionate Celestial Traveler Sect sa ngayon. Kapag tama na ang panahon at sapat na ang lakas ko para protektahan siya, babalik ako para sa kanya.
Pagkatapos magsalita ni Alvin, humarap siya sa direksyon ng lupain ng Compassionate Celestial Traveler Sect sa huling pagkakataon habang iniisip ang sarili. Kung makakaligtas ako sa pagpunta sa Divine Offering Land makalipas ang 1,000 taon, pangako kong babalik ako para sa iyo. Naniniwala siya na kung makakaligtas siya sa Divine Offering Land, tiyak na magkakaroon siya ng sapat na lakas upang maglibot sa Devata Realms nang walang takot. Di nagtagal, lumingon si Alvin upang tingnan si Huxley, ang kataas-taasang elder ng Tai Celestial Sect, na may kislap sa kanyang mga mata habang sinasabi, "Elder Tai, ngayong naayos ko na ang aking mga gawain sa Compassionate Celestial Traveler Sect, hindi ko na planong bumalik sa aming sekta. Plano kong umalis sa mga hangganan at direktang pumunta sa gitnang lugar." Hindi na hinintay ni Alvin ang tugon ni Huxley at agad na kumuha ng 2 Memory Celestial Talisman. Ang mga Memory Celestial Talisman na ito ay nagtataglay ng Duke Grade Celestial Method ng Blissful Sect, ng Immobilization King Method, at ng Duke Grade Divine Ability ng Profound Heaven Celestial Sect, ang Eastern Purple Chi. Maaari mo bang ibalik ito sa pinuno ng sect? Ginamit niya ang kanyang Celestial Origin Energy upang ipasa ang Memory Celestial Talismans kay Huxley. Tila balisa si Huxley nang marinig ang mga salita ni Alvin. "Master Darfield, pakibigay po ang mga Memory Celestial Talisman na ito sa pinuno ng sekta. Isa pa, wala po ba kayong utang na loob kay Sect Leader Joster mula sa Thousand Spiders Celestial Sect? Hindi ba't mas makabubuti kung suklian ninyo ang pabor niya bago umalis?" Para makumbinsi si Alvin na manatili, ginamit pa niya ang Thousand Spiders Celestial Sect bilang dahilan. Dati, nangako si Alvin kay Lorraine, ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect, ng pabor kapalit ng pagbabalik ng grupo mula sa Tai Celestial Sect sa kaparangan. Hindi ko nakalimutan ang pabor na iyon. Bahagyang ngumiti si Alvin. "Elder Tai, pakisabi naman sa sect leader na si Bai ang mensahe ko. Sabihin mo sa kanya na pagkatapos niyang ng isang tao mula sa sekta na maging dalubhasa sa Celestial Method at Divine Ability na napanalunan ko, pumili ka lang ng alinman sa kanila at dalhin ito sa Thousand Spiders Celestial Sect. Dahil dito, maituturing na ibinalik ko na ang pabor ko sa kanya. Kung hindi siya nasisiyahan tungkol dito, kailangan ko ring ibalik ang pabor sa hinaharap. Bukod doon, pakitulungan mo rin akong magpaalam sa sect leader, kay Master Sito, at sa iba pa. Sabihin mo sa kanila na babalik ako at bibisita kung may pagkakataon ako." Nawala agad si Alvin kasama si Tanya pagkasabi niya. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Huxley. Hindi ko alam na ganoon pala kabilis umalis si Master Darfield. Tai. Ngumiti lamang siya ng mapait bilang tugon. Inaasahan niya na aalis si Alvin papunta sa gitnang lugar pagkatapos nilang bumalik sa Tai Celestial Sect. Nagulat siya nang magdesisyon si Alvin na pumunta sa gitnang lugar pagkaalis nila sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Muling lumitaw sina Alvin at Tanya sa itaas ng isang kagubatan. Dahil hindi naramdaman ni Alvin na kailangang itago ang kahit ano kay Tanya, prangka niyang sinabi sa kanya, "Tanya, maaari ba kitang abalahin sa pagbubuhat sa amin sa natitirang bahagi ng aming paglalakbay patungo sa gitnang lugar? Magagamit ko lang ang aking Celestial Origin Energy na katumbas ng sa isang Celestial King ng 2 o 3 beses pa bago ito tuluyang maubos." Bagamat sinikap ni Alvin na pangalagaan ang kanyang Celestial Origin Energy noong siya ay nagtungo sa Compassionate Celestial Traveler Sect, naubos niya ito ng malaki. Sa kasalukuyan, ang kanyang Celestial Origin Energy ay maihahambing lamang sa isang 5-element Celestial King. Tumanggaw si Tanya. Alam niya ang kahalagahan ng pagtitipid ni Alvin sa kanyang Celestial Origin Energy. "Magpahinga ka na, kapatid na Alvin. Itabi mo ang iyong Celestial Origin Energy para sa oras na talagang kailanganin mo ito." 2,926. Sa lahat ng mga teknik na na-master ko dati, tanging ang Assistive Heaven Grade Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, ang magagamit. Sa wakas ay na-master ko na ang Offensive-Defensive Movement na Duke Grade Celestial Method at Divine Ability. Sapat na ito sa ngayon, sa usaping teknik. Dapat ay ituon ko ang pansin sa pagpapalakas ng aking cultivation base.
Bagamat ang consumable royal grade celestial weapon ay nagbibigay sa akin ng lakas na katumbas ng isang celestial lord, sa huli, ang boosted celestial origin energy ay mauubos. Sa huli, maaari na lamang akong umasa sa aking tunay na lakas. Matapos gamitin ang pinalakas na celestial origin energy na ipinagkaloob sa kanya ng consumable royal grade celestial weapon ng ilang beses, ang lakas ni Alvin ngayon ay maihahambing na sa isang 5-element celestial king. Bagamat nasiyahan siya sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng consumable royal grade weapon, hindi siya nabulag nito. Alam niya na isa lamang siyang overarching heavenly supreme celestial. Hindi niya nakalimutan na ang kapangyarihang iyon ay mawawala kapag naubos na niya ang mga ito. Bukod doon, 3 beses lamang niya magagamit ang consumable royal grade celestial weapon. Dahil nagamit na niya ito ng 1 beses, 2 na lang ang natitira sa kanya. Ang dahilan kung bakit napakabagal ng pagkaubos ng aking celestial origin energy ay dahil sa mahina ang aking mga kalaban. Habang lumalakas ang aking mga kalaban, mas mabilis din maubos ang aking celestial origin energy. Alam ni Alvin na mabagal na nauubos ang kanyang celestial origin energy dahil mahina ang kanyang kalaban. Ang pinakamalakas sa kanyang mga kalaban kanina ay kamakailan lamang nakalusot at naging isang 1 basic celestial king. Alam niya, upang magamit ang epekto ng nauubos na royal grade celestial weapon sa buong potensyal nito, mas makabubuti para sa kanya na gamitin lamang ito laban sa mga kalaban na kaya niyang patayin sa isang suntok lamang. Tutal, kung ang kanyang kalaban ay makakaligtas sa kanyang paulit-ulit na pag-atake, ang kanyang celestial origin energy ay patuloy na mauubos hanggang sa puntong magiging madali para sa kanyang kalaban na patayin siya. Bukod doon, habang mas malakas ang kanyang mga kalaban, mas maraming celestial origin energy ang kailangan niyang gamitin upang patayin ang kanyang mga kalaban. Kung makakaharap ko ang isang 9 Palaces Celestial King sa sandaling magamit ko ang consumable royal grade weapon na magbibigay sa akin ng lakas ng isang Celestial Lord, natatakot ako na kakailanganin kong gamitin ang lahat ng celestial origin energy para lang patayin ang 9 Palaces Celestial King. Kahit laban sa mga medyo mas mahina kaysa sa 9 Palaces Celestial Dukes, natatakot ako na wala na akong masyadong matitira na celestial origin energy pagkatapos kong harapin sila. Hindi ito ang tunay kong lakas, kung tutuusin. Pansamantalang tulong lamang ito. Sa huli, mas makabubuti pa ring umasa sa sarili kong lakas. Taglay ang lahat ng mga kaisipang ito sa isip, ibinuhos ni Alvin ang kanyang sarili sa paglilinang. Salamat sa King Rank Cultivation Method, ang Taiyi Profound Method, na ibinigay sa kanya ni Anika, ang lola ni Tanya, at ang 79 na Heavenly Veins na taglay niya, ang kanyang cultivation speed ay medyo mabilis kahit wala ang tulong ng Heaven and Earth Spirit Energy mula sa Divine Crystal ni Tanya. Dahil naglalakbay sina Alvin at Tanya, hindi nang ahas si Alvin na gamitin ng walang ingat ang banal na kristal ni Tanya sa takot na malantad ang banal na kristal. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, nararamdaman niya mas mahina ang lahat kaysa sa isang 5 elemento na Celestial King na lumalapit sa kanila, ngunit sino ang makakasiguro na hindi sila makakatagpo ng mga powerhouse na mas malakas kaysa sa isang 5 elemento na Celestial King. Dahil dito, hindi siya nang ahas na gamitin ang banal na kristal. Napakahalaga ng Divine Crystal. Hindi pa kasama rito ang mga Celestial King, maging ang mga Celestial Lord at mga ordinaryong Celestial Emperor ay matutokso rin dito. Biglang nagmulat ng mga mata si Alvin na abala sa kanyang cultivation. Sa puntong ito, 1 buwan na silang naglalakbay. Swoosh! Swoosh! Halos pagkamulat pa lang ni Alvin ng kanyang mga mata, nakita niya ang 9 na figure na lumilipad patungo sa kanya sa di kalayuan. Ginamit niya ang kanyang celestial origin energy na kasalukuyang maihahambing sa isang 5-element celestial king at pinalawak ang kanyang divine consciousness upang suriin ang kanilang mga cultivation base. Isang basic celestial duke at 8 peak overarching heavenly supreme celestials. Hindi nagtagal at lumitaw ang 9 na tao sa harap ni na Alvin at Tanya, at hinaranggan ang kanilang daan. Ang pinunong grupo, isang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay huminga ng malalim nang makita niya si Tanya. Ang ganda! Agad na lumitaw ang isang maalay na ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang isang gutom na lobo na nakatitig sa kanyang biktima.
Isang binata na nakatayo sa likuran ng grupo ang tumingin kay Tanya na may katulad na kahalayan. Tumawa siya ng malakas bago sinabi, "Kuya, mukhang maganda ang swerte natin ngayon. Hindi lang tayo makakapagnakaw ng mga kayamanan, kundi mag-e-enjoy din tayo." Gustong-gusto ng lahat ang isang kagandahan. Dahil sa walang kapantay na kagandahan ni Tanya, tiyak na matutokso ang mga ordinaryong lalaki sa kanya. Ang grupong ito na binubuo ng 9 na tao ay mga bihasang tulisan. Matagal na silang nagnanakaw at nanlolob. Nang makita nila si Tanya na dala si Alvin gamit ang kanyang celestial origin energy, inakala nilang ang lakas ni Tanya ay mas mataas kaysa kay Alvin. Natiyak nila na si Tanya ay isa lamang heaven stage overarching heavenly supreme celestial. Sa makatuwid, sigurado sila na si Alvin, sa pinakamataas na antas, ay nagtataglay ng lakas na katumbas ni Tanya. Sa pag-iisip na ito, paano sila matatakot kina Alvin at Tanya? Mayroon silang isang basic celestial duke sa kanilang grupo, kung tutuusin. Bukod doon, lahat sila ay mga peak overarching heavenly supreme celestial. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang babae sa buong buhay ko. Magiging kumpleto sana ang buhay ko kung makakasama ko siya ngayong gabi. Ganito rin ang nararamdaman ko. Napakaganda. Saan ka makakahanap ng ganito kagandang babae? Ang swerte natin ngayon. Ang mga lalaking nakatayo sa likuran ay nagsimulang mag-usap habang sabik na nakatitig kay Tanya. Wala silang pigil sa kanilang mga salita. Tila sigurado silang mahuhuli si Tanya at mapasunod ito sa kanilang mga utos, batay sa kanilang mga salita. Iisa lamang ang tao sa grupo ng 9 na tao ang nanatiling tahimik. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng simpleng damit. Mayroon siyang ordinaryong anyo at katamtamang taas. Sa sandaling ito, humakbang siya paarap at tumingin sa one basic celestial duke bago niya sinabing, "Kuya, bakit hindi na lang natin ito isuko?" Habang nagsasalita siya, paminsan-minsan ay lumilingon ang kanyang mga mata kay Alvin na kalmadong nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere. Bagamat ito ang kanyang unang pagkikita kina Alvin at Tanya, nakaramdam siya ng kilabot nang makita kung gaano kakalma sina Alvin at Tanya. Bukod dito, si Tanya ay talagang napakaganda. Paano magiging isang ordinaryong tao ang isang napakagandang babae na naglalakbay ng may kumpiyansa nang hindi itinatago ang kanyang anyo? Sumuko ka na ba? Sandaling natigilan ang one basic celestial duke nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos, sinabi niya, "Old second, kaya mo ba talagang hayaang mawala ang isang napakagandang tao sa harap ng iyong mga mata? Saan mo sa tingin mo makakahanap muli ng isang walang kapantay na kagandahan? Ito ay isang pagkakataong minsanan lang mangyari." Sa kabila ng kanyang mga salita, ang kanyang tono ay medyo magalang at pausisa. Kasabay nito, ang natitirang mga tao sa grupo ay nagsimulang magprotesta ng sunod-sunod habang tinatitigan nila si Tanya ng may kahalayan. Nakiusap din sila sa maliit na lalaking nasa katanghaliang gulang, sa takot na baka makinig ito sa mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. "Pangalawang kapatid, hindi mo maaaring sirain ang aming kasiyahan. Pangalawang kapatid, alam naming napakatalino mo at napakaingat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay masyado kang maingat para sa wala. Tama. Walang masama, kahit gaano ka katalino, kapatid, hindi laging tama ang mga paghatol mo. Kuya, huwag kang makinig sa pangalawang kapatid. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito. Matandang segundo, gaya ng nakikita mo, hindi ko masunod ang payo mo ngayon." Ngumiti ng mapait ang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, si matandang segundo. Medyo walang magawa ang tono niya, pero mahahalata na nagkukunwari lang ito base sa gutom na tingin niya kay Tanya. Halatang halata na hindi niya kayang lumayo sa isang magandang tulad ni Tanya. "Sige, sige. Sasamahan ko na lang kayong lahat hanggang kamatayan." Walang magawang umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may katamtamang tangkad, si matandang pangalawa. Makikita sa kanyang mukha ang isang malungkot na ekspresyon na parang inihanda na niya ang sarili para sa kamatayan. Nang marinig ito, tila nainas ang pinuno, ang pandak at nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Matandang pangalawa, huwag kang ganyan. Kung hindi ka interesado, maaari ka munang umalis. Huwag kang umasta na parang pinipilit ka naming gawin ito. Sunod-sunod na sumigaw ang ilang kalalakihan bilang suporta sa kanilang pinuno. Tama. Pangalawang kapatid, kung ayaw mong maging bahagi nito, maaari ka nang umalis. Ibig sabihin lang niyan ay mababawasan ang isang taong makakahati sa ating premyo. Ngumisi si Old Second bago sinabing, hindi ako aalis. Kung talagang nagkakamali ako, hindi ako sasali sa premyo. Base sa tono niya, halata na medyo galit din siya. Mabuti. Pangalawang kapatid, mangyayari ang sinabi mo. Talagang nagmamalasakit ang pangalawang kuya sa aming mga nakababatang kapatid. Kung wala si second brother, dapat ay mas maaga ko nang makakasama ang dilag na ito, di ba? Di nagtagal, ibinoling ng mga lalaki ang kanilang tingin kay Tanya na parang isang kawan ng mga gutom na lobo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.